Sa maraming siglo, ito lang ang inaasahan ng militar ng Rusya bilang likas na depensa na sumira sa maraming hukbo dahil sa isang maalamat na general. Bahagi iyon ng estratehiyang militar ng Rusya. Pero hindi sila nagtatanggol sa Ukraine. Sila ang umaatake. Ngayon, ang dating tagapagligtas ng Rusya ay siya ring pumapatay sa mga sundalong Ruso sa harap. Ang bagay na iyon ay si General Taglamig at ipinagkanulo niya ang Rusya sa mga paraang hindi kailanman inisip ni Putin. Ayon yan sa United 24 Media na nag-ulat noong Enero 23 na ang mga puwersa ng Ukranya mula sa ika-7 Army Corps ng bansa ay patuloy na pinanghahawakan ang kanilang mga posisyon sa mga lugar ng Pokrovsk at Mirnarad. Ang hilagang bahagi ng lungsod ay kontrolado pa rin ng Ukranya kahit na sinabi ng Rusya na nasakop na nila ito. Kahit matibay ang depensa ng Ukranya sa mga rehiyong ito, hindi lang bala at drone nila ang sanhi ng pinsala. Ang lamig sa Rusya ay nagdudulot ng problema tulad ng puwersa ng Ukranya. Wala na ring magawang solusyon si Putin kaya pinapabayaan na lang niyang mamatay ang mga sundalo sa nagyayelong kanal ng Pokrovsk. Sa halip na gumawa ng anumang makakatulong sa kanila para gawing kakampi si General Taglamig, muli nating tatalakayin kung gaano kahirap ang kalagayan ng mga sundalo ng Rusya sa matinding lamig mamaya sa video. Ayon kay Volodymyr Polavy, pinuno ng Strategic Communications ng ika-7 Army Corps ng Ukraine, sinuri niya ang pinakabagong problema ng Rusya. Sa isang post na inilathala sa X, kinumpirma ni Polavy na patuloy na hinahawakan ng kanyang unit ang kanilang mga posisyon. Bago ipaliwanag ang tindi ng epekto ng taglamig sa opensiba ng Rusya, nagpapakita ang datos at intelligence na humihina na ang kakayahan ng Rusya sa opensiba. Ayon kay Polavy, ang masamang kondisyon ng panahon, kasabay ng sistematikong pagpapabaya sa kapakanan ng mga tauhan ay kabilang sa mga pangunahing salik na nag-aambag dito. Hindi lang puwersa ng Rusya ang nagyayelo sa frontline. Ganon din ang nangyayari sa kanilang mga sasakyan at mga linya ng supply, na lalo pang nagpapalala sa unti-unting paghina ng militar ng Rusya habang sinusubukan nitong paigtingin ang kanilang mga pag-atake sa Pokrovsk, Mirnarad. Ipinagpapatuloy ni Polavy ang pagbibigay diin sa iba't ibang papel na ginagampanan ng taglamig para sa Rusya sa Ukraine sa kasalukuyan. Para sa Ukraine, General, ginagawa ng taglamig ang karaniwan nitong papel para sa Rusya. Napapanatili ng mga puwersa ng Ukraine ang kanilang mga kuta na may silungan, supply at pag-init. Ang isang yamang iyon ang nagpoprotekta laban sa matinding lamig. Ang panahon sa Donetsk, ayon sa British Broadcasting Corporation, ay nakaranas ng temperatura na -14 degrees Celsius o mga 6.8 degrees Fahrenheit sa mga unang oras ng Enero 27 lamang. Ang ganitong kalamigang mas mababa pa sa nagyayelong temperatura ay hindi isang beses lang nangyari. Pokrovsk tuwing taglamig, handa ang Ukraine para rito. Nabawasan ang mga casualty sa labanan dahil may matatag pa ring supply at lohistika ang Ukraine, kasama na ang mga reserba na nagpapahintulot sa pagpapalit-palit ng mga tropa papasok at palabas ng hilagang bahagi ng Pokrovsk. Mirnarad, Rusya, ipaubaya na lang kay Polavy ang paliwanag para sa mga tropang umaatake, lalo na kung walang sasakyang magdadala ng supply. Lahat ng kagamitan ay limitado lang sa kayang buhatin ng isang sundalo. Isang banig, sleeping bag, kumot, maliit na kalan na degas. Sabi niya, para sa mga umaatake, ang lamig ay dagdag na pahirap. Pinapapunta ang mga sundalong Ruso sa bukas na lugar na kulang sa gamit at walang suportang plano. Tandaan, anumang gawin ng mga sundalo para magpainit, nagiging target sila agad. Sa drone ng Ukraina, madaling makita sa infrared camera ng first-person view drone ang apoy na sinisindihan sa gabi laban sa lamig. Kaya kahit anong pagpainit ay bawal na. Kahit malamig pa, hindi na rin maiiwasan ang epekto nito sa mga sundalong Rusya. Hindi sila makahukay sa nagyelong lupa, kaya pilit silang nabubuhay kahit may frostbite at hypothermia. Ang mga nagyelong sundalo ay nagdudulot ng nagyelong mga linya ng labanan, at iyan ang pangunahing resulta ng pagtataksil ni General Taglamig kay Putin. Hindi niya iniintindi ang pagkapahamak ng kanyang mga sundalo sa lamig, basta't patuloy silang sumusulong sakupin ang Pokrovsk kahit mahirap dahil sa panahon. Ginagawa ito para sa mga pag-atake gamit ang anumang lakas, at inaasahan na ang mga resulta nito. Habang sinusubukan ng mga hypothermic na sundalong Ruso na lusubin ang depensa ng Ukraine, nauwi sa walang progreso ang mga paunti-unting pagsubok sa Pokrovsk.
Makikita ang ebidensya sa mga pagsusuri ng Institute for the Study of Wars. Institute for the Study of Wars. Tungkol sa pag-atake ng Russia sa Pokrovsk region. Mayroon tayong ulat ng Institute for the Study of Wars mula Enero 24 at 25 na siyang pinakabago. At may isang linya sa parehong ulat na nagsasabi kung paano talaga ang kalagayan ng nagyeyelong pag-atake ng Russia. Para sa Enero 24 ipinagpatuloy ng mga puwersang Ruso ang opensibang operasyon sa direksyon ng Pokrovsk. Noong Enero 24, ngunit walang nakumpirmang pag-usad. At pagkatapos, Enero 25, ipinagpatuloy ng mga puwersang Ruso ang opensibang operasyon sa direksyon ng Pokrovsk. Noong Enero 25, ngunit hindi sila umusad. Paulit-ulit nang nabigo ang Russia na makausad kahit todo atake laban sa depensa ng Ukraine. Gayunpaman, ang pagdating ng tinatawag na General Winter ang siyang nagdala ng pinakamalaking pagbabago. At ang Russia ay ipinagkanulo ng bagay na inakala nilang papabor sa kanila. Tulad ng sinabi mismo ni Pahlavi, ang General Winter ay tradisyonal na inilalarawan bilang isang puwersang tumutulong sa Russia na talunin ang mga kaaway nito, sina Napoleon, Hitler, at di umano pati na rin ang demokrasya mismo. Tama siya. Nagbibigay ang War History Online ng buod tungkol kay General Winter at respeto ng mga Ruso sa dating kakampi. Ayon dito, ang matinding lamig ng taglamig sa Russia ay kilala rin bilang General Frost at General Mud. Pero anuman ang tawag, hindi maikakaila ang kalamangan na ibinigay ng maalamat na general na ito sa Russia sa loob ng maraming siglo. Naranasan ng mga puwersang Aleman ng Nazi ang kabiguan sa Operation Barbarossa nang bigo ang kanilang pagsalakay sa Russia noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naipit sila sa putikan malapit sa Moscow at kalaunan umatras ang mga Aleman mula silangan dahilan ng pagkatalo nila. Gayunpaman, may tangke at sasakyan pa rin sila. Nang sakupin ni Napoleon ang Russia gamit ang Grand Army, walang proteksyon ang mga sundalo kaya nagdulot ito ng hindi maiiwasang resulta. Noong ika-18 siglo, nawalan ang Sweden ng 16,000 sa 35,000 sundalo bago ang labanan sa Poltava na nagresulta sa pagbagsak ng kanilang imperyo. Bumagsak ang mga imperyo sa kamay ng dakilang general ng Russia, biktima ng mas mapanganib na kalaban kaysa espada, baril o bala. Ngayon, nahaharap si Putin sa katotohanang ang kanyang imperyo ay dumaranas ng parehong mga problema na hinarap ng dating mga kalaban ng Russia bilang mananakop. Ngayon, hindi tulad ng tatlong naunang halimbawa. Natitikman na ng Russia ang mapait na gamot na dati nitong ipinilit sa iba. Masaya ang Ukraine na sila na ang may hawak ng kutsara. Ang traitor na general, binabago ng taglamig ang lahat. Ginagawa namin ang The Military Show para ipakita na hindi lang estratehiya ang nagtatakda ng kapalaran. Kung bago ka dito, mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Sinabi namin kanina sa video na napag-usapan na namin ang hirap ng mga sundalong Rusya sa lamig ng labanan sa Ukraine. Baka akala mo alam mo na kung gaano kabagsik si Putin sa mga sundalong pinapadala niya sa Pokrovsk. Pero magtiwala ka, wala ka pang naririnig. Ang tunay na mga kasindak-sindak na kinakaharap ng mga puwersa ng Rusya ngayong taglamig ay ngayon pa lang lumalabas sa liwanag. Noong Enero 23, nag-ulat din ang Army Inform tungkol sa mga problema ng Rusya ngayong taglamig. Ibinunyag nito na ganoon kababa ang tingin ng Rusya sa mga sundalong ipinapadala nila sa direksyon ng Pokrovsk. Kaya tinatawag na silang mga disposable ng Ukraine. Pare-pareho lang silang karne para sa gilingan. Pero sobrang nagyelo ang mga ito na magbabara sana kung hindi epektibo ang makina. Iniulat ng outlet ang mga komento ng isang opisyal mula sa Rubish Brigade ng Pambansang Gwardya ng Ukraine, si Volodymyr Chernyak, habang ipinaliwanag niya ang kanyang nakikita ngayon sa Pokrovsk Axis. Mayroong libu-libong tinatawag na disposable na. Sa ilalim ng banta ng pagbitay, ay basta na lang ipinapadala sa mga opensiba. Ayon kay Chernyak, bago siya magpatuloy, naitala namin ang mga kaso kung saan, sa gitna ng ganitong mga opensiba, ang mga sundalong Ruso ay nakatanggap ng kahit bahagyang sugat at basta na lang namatay sa lamig. Dahil ang paglikas, kung mangyayari man, ay tumatagal ng matagal. Bago pa dumating ang taglamig, problema na ng Russia ang paglikas ng mga sundalo. Noong Hunyo,
Napansin ng Center for European Policy Analysis na hindi prioridad ng militar ng Russia ang paglilikas o paggamot sa sugatang sundalo. Ayon sa SIPA, may doktor ng militar sa Transformer Telegram channel na nagsabing hindi tinuturuan ng basic first aid ang mga sundalo sa labanan. Ibig sabihin, hindi nila kayang gamutin o tulungan ang mga nasugatan kahit sa simpleng sugat na binanggit ni Cherniak. Bukod pa rito, marami sa mga nasusugatan ay basta na lang iniiwan sa mga trinsera at maaaring maghintay ng ilang linggo bago ma-evacuate kung sakaling may dumating na tulong. Noong Hunyo 2000 at 24 sinuri ng Russian outlet na Vieska ang mga siyentipikong papel ng ilang dosenang doktor mula sa Ministeryo ng Depensa ng Rusya. Natuklasan ng outlet na mahigit 5% ng mga sundalong posibleng mailigtas ay namamatay sa Ukraine kahit pwede pa silang maisalba sa paglikas at tamang medikal na pangangalaga. Isa itong malupit na sitwasyon at nag-aambag ito sa isang bagay na napapansin natin. Mas marami pa na malalaman mo kung mananatili ka hanggang dulo ng video. Ngayon, idagdag mo pa ang niebe, hangin, ulan, malalim na putik at lamig. Sobrang tindi nito na halos hindi na makagalaw ang isang sundalo sa ganitong sitwasyon. Inilarawan lang namin ang isang bagay na, para sa kahit anong ibang militar, ay sapat na. Mas pinapalala ng matinding taglamig ang emerhensyang paglikas na nagdudulot ng impyernong walang takas para sa maraming sugatang Ruso. Kadalasang namamatay ang mga pwedeng mabuhay at ang pwedeng sumagip sa kanila ay pareho rin ang sinapit. Kaunti lang ang ginagawa ng Rusya para tumulong. Tandaan mo yung sinabi ni Pailevi kung ano lang dala ng karaniwang Ruso sa Pokrovsk? Ang dinadala lang nila ay yung kayang buhatin kasi karamihan sumasalakay ng walang sasakyang suporta. Kung maswerte ang sundalo, magkakaroon sila ng kaunting rasyon, siguro kaunting gasolina at pinaka-basic na gamit sa pagtulog. At sa totoo lang, maswerte na sila kung meron sila nun. Noong Disyembre 2022 iniulat ng Cable News Network na napilitan ang mga sundalong Ruso na mag-crowdfunding para sa basic na gamit. Ang bota at body armor ay hindi galing sa militar ng Rusya, kundi sa mga donasyon ng mga kababayan nila para sa mga sundalong ipinapadala sa Ukraine. Halos wala silang gamit. Hindi naman gaanong bumuti ang sitwasyon pagdating ng katapusan ng 2025. Ayon sa Telegraph, sinabi ng Ukraine na maraming sundalong Ruso, lalo na sa Liman Front sa hilaga ng Pokrovsk, ang ipinapadala sa labanan ng walang body armor o helmet. Naiulat na sa 20 grupong ng Rusya, 4 lang sa 20 grupong umatake ang may helmet. Hindi na kailangang ipaliwanag ang halaga ng helmet, pero tiyak mararamdaman ng mga sundalong Ruso na walang helmet noong Nobyembre ang lamig ngayong Enero. Kapag wala silang suot sa ulo, para mapigil ang init na mahalaga makatakas. Binigyan ng Russia ng bagong tent ang mga sundalo nila ngayong taglamig. Baka natuwa pa sila bago dumating ang mga tent. Siguro iniisip nila na insulated ang mga ito. Isang lugar kung saan pwede silang umasa sa init ng kanilang katawan para manatiling mainit habang bumababa ang temperatura sa Ukraine. Pero ngayon, parang mga manipis na birding tent lang ang natanggap nila na parang walang silbi. Lalo na pagdating sa pagbibigay proteksyon laban sa lamig. Noong Enero, nagulat ang The Sun at si Militani tungkol sa mga tent, kung saan nagbahagi ang una ng video ng sundalong Ruso na nagmumura habang tinitingnan ang mga tent na bigay sa kanila. Sinubukan nilang gamitin ito, sobrang tagal bago nila ito maisuot kasama ang sundalo, tapos tuloy-tuloy pa. Kapag sinusubukan mong isuot, tinatangay ito ng hangin, at kapag malakas ang hangin, sobrang hirap maglakad habang suot ito. Sandali, hindi ito mga ordinaryong tent. Kakaiba ang mga ito. Inaasahang isuot ng mga sundalo ng Russia habang gumagalaw sa labanan. Kailangan daw ng mga sundalo ng Russia ang mga tent na nagtataago sa kanila mula sa mga reconnaissance drone na nagmamasid sa kanila mula sa langit. Nagbigay si Militani ng medyo mas technical na paliwanag tungkol sa mga tent na ito. At sinabi niyang mga camouflage cover daw ito na pinaniniwalaan ng Russia na makakatulong para hindi makita ng thermal at visual detection ang mga sundalo nila. Siguradong nagagawa nila kasi nagyelo rin sa lamig ang mga sundalo sa loob. Posibleng matakpan ng mga tent ang thermal signature ng mga sundalo para hindi makita ng drone ng Ukraine. Tungkol naman sa camouflage, kulay berde ang mga ito kaya maaring magtago sila sa mga puno. At mukhang ginagamit ng Russia ang mga kakaibang tent na ito para magtipon ng mga puwersa.
posibleng para sa mga ambush laban sa mga tropa ng Ukraine. Paano ma-ambush ang sundalong Ukrainian kung tela lang ang gamit niya? Parang dalek na dumudulas sa yelo. Hulaan na lang natin, kahit gaano pa katawa-tawa ang mga tent na ito, nagsisilbi pa rin silang halimbawa kung gaano kaliit talaga ang ginagawa ng Russia para tulungan ang mga sundalo nila. Halos umiiyak na sa pangangailangan ng kahit anong supply ang mga puwersa nila na makakatulong sa kanila na malampasan ang lamig. At ang tanging na ipapadala ng Kremlin ay ang sinasabi ni Militani na malamang ay wala namang iba kundi mga portable na tent para sa paliguan at palikuran. Balikan natin ang seryosong epekto ni General Taglamig sa militar ng Russia. Naglabas ang Kiev Post ng artikulo ni Stefan Korshak noong Enero 26. Napansin ni Korshak na ginagamit ng Russia si General Taglamig sa patuloy na pambobomba sa infrastruktura ng kuryente at pagpainit ng Ukraine para sa kanilang kapakinabangan. Pero ayon kay Korshak, sobrang hirap ng mga kondisyon kaya tanging pinakamagagaling na sundalo ng Russia ang makakaligtas. Hindi ito magandang balita kay Putin dahil ubos na ang kanyang pinakamagagaling. Baka hindi siya mamatay, pero di na rin siya magiging magaling lumaban. Ayon kay Korshak, sa mga sundalong Ruso sa harapan, may mga super trooper at unit na sanay sa malamig na panahon. Karamihan sa mga iyon ng mga Ruso ay patay na at ang natitira, iniiwasan nilang ipadala sa harap. Kaya ano ang ipinapadala ng Russia sa halip? Sabi ni Korshak, ang trend sa mga nahuhuling bihag ng digmaan sa Ukraine ay nagpapakitang wala na ang mga nakatagong elite. Sa halip, mas dumarami ang mga kriminal na nahuhuli ng Ukraine. Mga dayuhan na may napakababang antas ng pamumuhay na naakit ng mataas na sahod, mga kalalakihang nasa gitnang edad, at ang pinakamasama sa lahat, mga matatanda. Ayon kay Korshak, hindi handa ang mga sundalong ito para sa ganitong panahon. Hindi sila matibay sa lamig tulad ng inaasahan ng Russia. Sinabi niya na bumaba ng 30% ang araw-araw na sagupaan laban sa Russia. Marahil dahil pinapadala ni Putin ang matatandang walang kasanayan para mamatay sa lamig. Iniulat ng Mediazona ang patuloy na pagdepende ng Russia sa mas matatandang sundalo. Noong Disyembre 30 sinabi nito na ang pinakakaraniwang edad ng pagkamatay sa mga nasawi ng Russia na nakumpirma nila sa pamamagitan ng mga obituary at iba pang paraan ay nasa pagitan ng 46 at 52 na malinaw na indikasyon na nagpapadala ang Russia ng mga sundalong hindi angkop para sa labanan sa taglamig papuntang Ukraine. Nilalamon ni General Taglamig ang mga sundalong ito at ibinabalik lang sila na wala ng buhay. Gayunpaman, kung hindi ka na makakagalaw dahil sa lamig na nagyayelo sa iyong mga kasukasuan na tumatanda na, maaaring may mapaggamitan pa rin sa iyo ang Russia. Iniulat ng Defense Express na may bagong ideya ang Russia sa Pokrovsk Axis. Sa isang kaso, nagpadala ang Russia ng sundalo sa posisyon bilang buhay na antena. Ang sundalong iyon ay may dalang antena ng komunikasyon at inutusan siyang manatili sa kanyang kinatatayuan para magamit ng Russia ang kanilang mga drone at sistema ng komunikasyon sa pamamagitan ng taong relay. Hindi nakapagtataka na maraming sundalong Russian ang namamatay sa lamig dahil sa ganitong taktika. Yan ang bumabalik sa kung saan patungo ang laban ng Russia kay General Taglamig. Nabanggit na namin ito kanina sa video, kaya hindi na dapat ikagulat ng sino mang nakinig dito at iniisip nilang mas gugustuhin pa nilang mapunta kahit saan maliban sa Pokrovsk tuwing taglamig. Iniiwan ng mga opisyal ng Russia ang kanilang mga pwesto sa Pokrovsk Axis. Noong Enero 6 iniulat ng United 24 Media na bumagsak ang morale ng mga opisyal ng Russia sa harap ng Pokrovsk. Marami silang nagsumait ng formal na kahilingan para umalis. Gusto nilang mapunta sa mga likurang posisyon, mas tahimik na lugar, o kahit saan na maaari nilang mailigtas ang kanilang mga kamay at paa, kaysa panoorin itong mamatay at mabulok dahil sa frostbite. Siyempre, ang mga opisyal na kahilingang ito ay tinutugunan ng mataas na pamunuan ng Russia ng mga banta ng disiplina at emosyon. Pero ang katotohanan ang mga ganitong kahilingan ay isinusumite ng mga sundalong may interes na mapasaya ang Kremlin ay nagsasabi ng marami. Malamang hindi na magtatagal bago ang ilan sa mga opisyal na iyon ay piliing tumakas na lang kaysa humingi pa ng pahintulot. Kung gagawin nila iyon, tatakas sila kay General Taglamig hanggang abutan ng Ukraine. Sa kulungan, mainit at may regular na pagkain. Ang kabiguan ng Russia na umabante sa Pokrovsk at Mirnarad ay nagpapakita ng harapan nilang malapit ng bumagsak. At masama ito para kay Putin dahil nangyayari ito sa maraming lugar. Dumarami ang sugatan habang matatag ang depensa ng Ukraine, kaya napipigilan ang opensiba ng Russia. Panoorin ang aming video para sa karagdagang impormasyon. Mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa mga bagong kakampi ng Ukraine. Salamat sa panonood.